What's up guys? Welcome to my channel. It's me again, Marco, and today we're going to Cebu. Well, that sounded awkward. Kaya nag-decide na lang ako to do a voiceover for this video. Kasi di pa ako ganun ka-confident mag-vlog in public. This will be a very special trip kasi first time kong makakasama ang mga kababata ko sa domestic flight. We will do a 3-day tour sa Queen City of the South. Sa una naming araw ay mag-iikot kami to do a city tour. Cebu City has a lot to offer, from its rich cultural heritage to unique tourist destinations such as the Temple of Playa and Sirao Flower Garden. Kilala din ang Cebu sa masasarap nilang putahe, lalo na pagdating sa lechon. Kaya tara, samahan nyo kami dahil itatry naming lahat yan in the first leg of our tour. Hey We're guys, back. We're back. you know, Dito kami sa Mactan Airport. it's been raining in Manila but It's sunny here. it's sunny here in Cebu. Nahanap namin yung sundo namin ngayon. Yeah, like Ikot-ikot that. kami sa airport. You know, it's so social here. That's why I'm Parang- Englishing. Parang mas maganda yung airport nila kaysa sa Manila, no? Yeah, Like really? like it's like a mall, you know. Hey guys. So, andito kami sa first stop namin. Ayan. Sa amin na sabi ng tour guide namin, same lang siya as doon sa Manila. Ano tawag doon? Port Bonifacio sa atin. Ano ba? Santiago. Fort Santiago. Ito pala Port San Pedro. So guys, pasok tayo sa Port San Pedro. Let's go. At ito nga, andito kami sa Fort San Pedro. Late na kami nakapag-start ng tour dahil na-delay yung flight namin ng halos 2 oras. Di na rin kami nakapasok sa loob dahil may private event atang ginaganap. Kung nakapunta na kayo ng Fort Santiago sa Intramuros, halos ganun yung vibe ng place na to. Pero tingin ko, mas preserve yung original structure nito kasi yung mga original materials na ginamit pa ng mga Kastila noong 1500s ay nandito pa rin. Makikita mo rin yung history ng Cebu sa mga lumang paintings na ito. Di ko actually sure kung painting or hand sketch tong mga to eh. Kaya na humusga. Basta ayan. Hey guys, we're going to what's that? Magellan's Cross. Magellan's Cross. Second tourist destination. Ayan. Andyan sa harapan. Yes, you heard it right. Our second destination, the Magellan's Cross. Ito lang siya at ito naman yung nasa loob niya. Pwede kang mag-offer ng prayers sa loob nito. Bukod dito, pinuntahan din namin ng Santo Niño Church. Ito ay isa sa mga oldest churches na meron tayo sa Pilipinas. Dito rin makikita ang pinakaunang poon ng Santo Niño na sentro ng pagdiriwang ng Sinulog Festival. Sa labas naman ng simbahan ay pwede ka ring magtirik ng kandila at mag-iwan ng panalangin. Okay pa ba kayo? Na-edit yung okay pa ba kayo? Ayun na, kakain na, ayun na. Ayun na, dito tayo sa Vitos Lechon. Thank you po. Pista. Si ate, si tour guide. Alright guys, so andito na kami sa Vicos Lechon para mag-lunch. Ayan, gutom na kaming 5. Wala nang tulog, wala pang kain. Hindi ko na pinakita kung paano namin tinaw yung pagkain sa sobrang gutom.
But we enjoyed it so much. Meron na ulit kaming energy to go to our next destination. So yun guys, yung nagbabalik. Ito na kami sa namin next destination. Nag-aantay lang kami sa sakyan. Dalawa lang yung akin. Ito muna para may lakas. May polo play. So guys, andito na ang aming sundo. Init. Saan nga next natin? Sirao. Sirao. 1 hour. On the way to Sirao, nag-stop over muna kami dito sa French Labi para manghuli ng koi fish. Hindi, joke lang. Baka kami yung hulihin pag nabawasan to. Kuya Santi. Sa? Kuya Santi. Kuya Santi, Santo? Ano to pala? Santi, Santo. Santi, Santo. Walang no, sir. Santi lang po. Santi lang ha. Joke ba si Kuya Santi eh. So, saan tayo kay Santi? French na pina. French. Very trendy itong French Lavi. Madami silang wine and liquor na mukhang sosyal at mamahalin. Meron din silang mga pastries at gelato. At of course, hindi mawawala dyan ng croissant. Croissant. Kayo nang bahala sa pronunciation. Putokat mo na ilang kasi ang meron sa amin. Very Instagrammable tong place na to. Maraming spot na pwede kang mag-picture-picture. Maraming upuan at mga chandelier. Hindi siya ganun kalaki pero feel mo naman yung coziness ng place. Ang unique din kasi meron silang mga wine cellar kung saan nakalagay yung mga vintage wines nila. Now we are on our fourth destination, Philippine Taoist Temple. This is a sacred place para sa mga Chinese na nakatira dito sa Cebu. Kung mapapansin nyo, lahat kami nakamask. Bawal kasi pumasok dito nang walang suot na face mask. Akala mo naman sa atin galing yung iniiwasang sakit. Ang alam ko lang na sa atin ay yung West Philippine Sea. Tahimik at maliwalas dito. Medyo may kataasan yung temple kung manggagaling ka sa parking lot. So, expect mo na marami din yung handan. Ngayon, nandito naman tayo sa aming fifth destination, Sirao Flower Farm. Kilala itong farm na to sa kanilang fresh na mga bulaklak. Maraming varieties ng flowers dito kagaya ng celosia, sunflower at marami pang seasonal blooms. Isama pa dyan ang panoramic scenic view ng mga bundok sa paligid nito, perfect talaga siya para sa mga mahilig magpicture kagaya ko. Mataas kasi ang elevation ng farm na to kaya maganda talaga siyang bisitahin kapag pupunta kayo ng Cebu. Meron din silang mga structure dito na perfect for photo ops, kagaya nitong kamay na to. Very Instagrammable silang lahat. Siguro kung walang traffic, nasa mahigit isang oras ang biyahe dito mula sa sentro ng Cebu.
Ayan, malapit na tayong matapos. Our second to the last destination ay itong Temple of Leia. Tingin ko, itong Temple of Leia has one of the best view deck dito sa Cebu. Kitang-kita mo kasi dito yung buong Cebu City. For sure, maganda rin ang view dito kapag gabi dahil sa city lights. This place has a Roman-inspired architecture, so para ka na rin nakakita ng old buildings kagaya ng mga nasa Europe. Sa pagkakaalam ko, pagmamayari ito ng pamilya nila Ellen Adarna. Tribute ito ng kanyang lolo para sa kanyang lola na si Leia Adarna. It's a symbol of his undying love and devotion to her. Grabe no, sobrang romantic. Mapapasana all ka na lang talaga. Alright, ito, andito na tayo sa last destination for the day, 10,000 Roses. Hindi ko alam kung sino nagpatayo nito pero naging kilala na ring pasyala ng mga turista itong lugar na to sa Cebu. Ang main attraction dito ay itong 10,000 artificial white flowers na iniilawan ng LED lights. Tamang-tama lang yung dating namin kasi sa gabi mo talaga siya ma-appreciate kapag bukas na yung mga ilaw. Meron din silang restaurant dito na overlooking din yung Cebu City. Located kasi ito sa Cordoba, tawid na isla dito sa Cebu. If balak nyo din mag-city tour, I recommend na ito yung last nyong puntahan para mas ma-appreciate nyo yung place kapag bukas na lahat ng ilaw. Ayun lang muna guys, sobrang nakakapagod din itong tour kasi dire-diretso siya. Pero sulit na sulit naman dahil marami kang napuntahan ngayong araw. Thank you guys for watching!